Ang show na ito ay para sa mga chismosa. Ang opinion ng mga host ay hindi sumasalamin sa pananaw ng programa at TV network. Huy, Mare! Ano latest? Magandang gabi mga kamarites! It's Saturday and we're alive and kicking. Pa-upti lang muna tayo ngayon. Pero hindi namin pababayaan na mabawasan ang chismisan. Tara't pag-usapan natin ang mga kaganapan sa mundo ng showbiz para sa paraan ng isang tunay na marites with a heart. Huwag rin pong kalilimutan na mag-selfie habang nanonood ng aming episode para sa inyong attendance check. Malay ninyo, manalo pa kayo ng limited edition Marites University mugs. O diba? Katulad po ng kapapasok na buwan, ako po si Junardo, ang inyong marites din. Unbettable sa talakayan, ako ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus po. Pambihirang humirit sa diskusyon. Ako naman po si PhD Rose Garcia at ito ang Isang Linggong Chismis! Nag-viral ang pag-call-out ni Vice Ganda sa lalaking contestant ng kanilang show nang subukan nitong ibeso ang babaeng contestant. Umani ito ng halong reaksyon na may nagsasabi na napahiya raw ito dahil kay Vice. Ipinagtanggol ng female contestant ang lalaki dahil hindi naman daw ito na ilang kung kaya nagsorry ang host. Ngunit noong June 4, 2024, binawi niya ang apology sa lalaki matapos silang kausapin ng female contestant. Ayon dito, hindi raw talaga siya komportable sa nangyari, ngunit bilang respeto sa privacy niya, hindi na inilahan ni Vice ang kabuuan ng usapan. Ika nito, walang mali sa pag-call out dahil may responsibilidad sila sa contestants bilang hosts. Any reaction mga kamarites? Nakakaloka ito kasi lumaki yung issue. Kasi nga after nga na bawiin ni Vice Ganda yung apology niya dito kay Axel, naglabas din ng video itong si Christine, umiiyak siya habang allegedly kausap niya ang isang staff ng It's Showtime at sinasabi nga at umiiyak siya, sabi, ginagawa niyo naman akong sinungaling, paano naman ako, may mga ganung siyang emote. So sari-sari na yung mga naglabasang kwento hanggang sinasabi na nga na itong Showtime mismo is parang, alam mo, pinagtatanggol yung sarili nila, may pinagtatakpan sila, etc. etc. So maraming din na-disappoint kay Vice Ganda kasi dapat daw hindi na binawi yung apology kasi kung tutuusin nga naman at pakikinggan yung issue ng dalawang contestants, talagang sinabi nung, hindi naman niya napatunayan na talagang sinabi nung babae na siya, na uncomfortable siya. Kasi yung mismong nagbabae nagsasabi na wala naman daw talagang pambabastos sa naganap at hindi niya naramdaman na awkward siya dahil doon sa tinatawag nating bro hug. Kaya lang nga sa mata nga ng mga nakanood, especially doon kina Vice na nandoon, yun ang na-capture nila, yung reaction ang nakita nila. Kaya kinall out nila on national television si lalaki. Pero ako naman napanood ko din yung actual na paghalik, nakita ko din yung pagkailag ng babae ni Christine. So, get ko yung pinanggagalingan nila Vice at ng iba pang nag-reactor. So, meron. Second, nag-sorry si Vice, which is tama dahil dito sa sinabi ni Christine na hindi siya na-offend. Pero, nung nakausap ni Vice ng mga psychologist ng Showtime at ng mga ibang production pa ng Showtime, itong si Christine at the same time itong si Axel. Pero si Christine, nung nakausap sila, iba yung sinabi niya. Yeah. Ito, ako naman naniniwala ako. On national TV to imposibleng magsalita si Vice na o mag-imbento sila na iba po yung tinabi po ni Christine na yung totoo. Pero hindi na lang namin sabihin dito kung ano talaga yung reason. Yes. So, naniniwala ako, sorry pero ang tingin ko, medyo magkaiba nga ang statement ni Christine sa TikTok at iba din ang statement niya nung kinausap na siya nila Vice at ng iba pang mga staff. So, tapos nung nagsalita si Vice, binawi niya, ako naniniwala ako, may dahilan, malaking dahilan para pabawiin ng sorry. Hindi babawiin ni Vice yan. Pinag-usapan nila bago sila humarap.
kung hindi nila nalaman ang totoong dahilan na sabi nga nila bilang respeto kay Christine ay hindi na nila isasabihin pa sa national TV. Correct. At itong si Axel din daw ay humingi ng paumanhin. Hindi pa nga yata ng parang gusto magpa-picture with Vice. Yeah. Puro problema na lang. Pero after kasi tinawagan nung staff nung It's Showtime si Christine na umiiyak-iyak nga at yun ang huling na nung nakausap ko yung mga taga Showtime, sinabi na namin ang gusto namin sabihin, ayaw na namin maglabas. But the thing is, sa nag-viral ng mga pangyayari, ang dami samot-sari mga opinion kasi nga ang pinag-uusapan ng parang na hindi nakikita ng tao, yung reaction na pinag-uusapan. Siguro nagkataon lang si Vice, mali lang yung mga nagamit na mga salita. Kasi ang bigat talaga nung paratangan ka na pwede kang makulong, pwede kang idemanda, hindi ka nagpaalam, blah blah blah, and so on and so forth. But the thing is, sabi naman ng mga nagtatanggol, it's part of the moment. Yun ang nakita nila eh. Yun live yun eh. Live television. But yun ang hahanapin natin kasi itong mga ang huling issue is itong si Christine nag-iiyak may plano yatang magdemanda kasi demanda na? Yeah, parang ganon. Pero sa kabilang dako, sa marketing side, parang ang feeling nila, parang ano, paandar lang ba ito? Nag-iingay lang ba or what? Kasi may mga naglalabasan din ng mga issue ngayon na bakit pag si Vice Ganda ang gumagawa ng ganon? May nakikita siyang gwapo at binibeso niya, gusto niya landin ng national television. Anong pinagkaiba dito sa granting na ginagawa ng lalaki doon sa babae kung sakali man? Tapos ang latest pa ngayon, si Nico Natividad, eto na dating hashtag at kasamahan, kung ano-ano na rin ang pinag-i-emote na hindi ko alam kung manganganak pa to. Antabayan na natin. But for now, ang It's Showtime ayaw na po magbigay pa ng ano pang statement. Dahil sinabi nila, yun na yung final lang na statement. Sabi nga ni Ogie Alcacid, sabi niya, magkapatawaran na lang tayo, tanggapin natin ang kung ano man dapat nating tanggapin. Tama ako doon sa It's Showtime na wag na sila magdagdag. Nasabi na nila, okay na yun. Yan, tama. Kasi, basta yun. Tama. Ay, naka po, Marate, okay? Diba? Hindi ba nag-special ang namagitan sa dalawang contestants? Pero sa kabilang dako naman, mukhang si Catherine Bernardo ay may special someone na. How true kaya ito? Roll VTR. Star-studded ang concert ni Darren Espanto sa Big Dome noong June 1, 2024 nang makita sa audience sina Alora Sasam, Chi Filomeno at Catherine Bernardo. Habang inaawit ni Darren ng In Love Ako Sa'yo, namataan ng audience ang pagturo ni Alora kay Catherine na todo birit naman sa awitin. Sa intermission, lumabas si Vice Ganda at niloko si Darren na ulitin ang kanyang pagkaldag sa harap ni Alora. Ayon dito, hindi siya pwede dahil may asawa na siya. Si Chi naman, may something na habang si Catherine, hindi pwedeng tumayo. Walang binanggit si Vice pero mukhang ipinapahiwatig nito ang di umanong pagkalink ni Catherine kay Alden Richards. Ano sa tingin nyo, mga kamarites? So ano ba sasabihin natin? Hindi ba yata? Hindi ba kasi nasabi na nga na mukhang si Alden talaga seryosohan na nanliligaw. At pangalawa, meron silang gagawing pelikula na movie Hello Love Again. At sa abroad, Yes. Diba? So sa akin, hintayin na lang natin kung ano ang magiging continuation, kaganapan. Pag-promo lang ba ito? O talagang may totoo na? Kasi may mga family gathering na talagang, diba? Malalaman natin yan kapag tapos na ang Hello Love Again na promotion, na ipalabas na, at visible pa rin na nakikita magkasama sina Catherine at Alden. Yun na yun. Okay. Yun na, Kat din. Okay, hindi natin masasabi kung true man or hindi ang Kat din. Pero true po na magbabalik kami pagkatapos ng break. Huwag po kayong bibitaw. See you back here sa Marites University! Musta namin? Ano ba talaga? Nay, may something ba between sa mag-ama, Benji at Kobe? Sabi naman ni Nay, siguro nagkaroon ng konting tampuhan. Welcome back po! Pero bago tayo magpatuloy, nais muna namin pasalamatan ng Ugbo 24/7 nakatawag natin sa paghahatid ng ating Chika of the Week. Sa mga gusto pong matikman ang kanilang pagkain, maaari po kayo magpa-deliver. Pumunta lamang sa website na naka-flash sa inyong mga screen. Ito na ang Chika of the Week. Kobe Paras at Benji Paras. May hidwaan nga ba?
Roll VTR! Kailan lang, may netizens na napatanong kung okay kaya ang mag-amang sina Kobe at Benji Paras dahil hindi raw ito gaanong kita si Benji sa IG feed ng anak nito. Sa dalang ng pag-post ni Kobe, mas pansin ang presensya ng kanyang ina na si Jackie Forster kumpara kay Benji. Tulad ng kanyang ama, naging bahagi rin si Kobe ng Fighting Maroons basketball team bago lumipat sa JBL noong 2021. Bagamat isang dekada na silang hindi nag-uusap ng ina, kay Jackie unang sinabi ni Kobe ang kanyang desisyon hinggil sa pag-alis ng team. Sa kabilang banda, hindi niya raw ito binanggit sa ama. Sa tingin niyo mga kamarites, okay kaya sina Kobe at Benji? Ay, nako. Sa totoo lang, isang lumang issue na yan. Dati pa yan. So, wala lang. Kung ano man yung napansin ng mga netizen, hindi kanila na yan. Ito nga ating text ng ating comparing Benji Paras. Nang tinanong natin kung anong pwedeng sabihin kasi sabi, lumutang na naman uli ang ganyang issue. Sabi niya, "Hi pre, pass muna ako dyan. Oo nga happy naman kami ni Kobe. See you." Yun ang kanyang maliwanag na sinasabi. Pero talagang, sa pagkakaalam ko, for the longest time, kasi close nga tayo dyan, talagang nagkaroon sila ng issue before. At tama naman yung binasa natin. Pero, yun nga, yung magsalita. Part of pamilya Manilita. Ano sabi ni Manay Lolit? So, syempre, sa mga hindi namin. nakakaalam, si Benji Paras kasi ang talagang, ang manager niya ay si Nay Lolit Solid. Sa showbiz. So, sa showbiz. So, kanina, kinamusta namin, ano ba talaga? Nay, may something ba between sa mag-ama, Benji at Kobe? Sabi naman ni Nay, parang nagsimula daw yan. Siguro nagkaroon ng konting tampuhan or sa pagitan ng wife ni Benji at saka ni Kobe. Pero, then si Kobe, as we all know, ako to personally, napansin ko rin, nagsusubaybay ako kasi yung Instagram ni Jackie Forster. Mula pa yun, di ba, yung baby niya nagkaroon ng sakit noon, yung mga ganon. Tapos nagulat na lang ako, magkasama si Jackie at saka si Kobe sa ibang bansa. Singapore. Singapore ba yun? So sabi ko, ay, okay na pala sila. So parang yun ang simula na parang si Kobe talagang naging very clingy kay Jackie. So, mukhang yun ang simula. Pero, sabi naman ni Nay, normal naman yun na sa pamilya at ang maganda lang daw sa pangyayari na yun, si Benji, hindi naman siya kumampi. Wala siyang kinampihan sa kanyang wife at sa kanyang anak. Kasi unang-una, alam ko, yung wife din ni Benji na to, ito talaga din yung nagpalaki talaga dun sa magkapatid. Isa siyang teacher. Kobe at saka kay Andre. So siguro, baka nagkaroon ng misunderstanding noon. Pero ngayon naman daw ay okay naman yata. Nagkakasama, nagkakausap. Ayun nga lang, syempre malalaki na. Alam natin si Kobe nga, di ba? Ilang girls na rin na naliling. Yeah. So, may mga sarili-sarili na sigurong buhay. Kumpara noon na laging bit-bit ni Benji, ng kanyang wife, baka ganun lang yan. Yeah, tama po. Ako hindi na ako magsasalita kasi since PBA days ni Benji, ako na po ang kanyang publicist at publicity manager hanggang ipinanganak yung mga batang yan. At minsan naging saksi ako sa isang legal na usapin between yung ex-wife niya at saka yan. So tahimik na lang po ako. Kung ano man mga kaganapan na yan sa pamilya ng Paras, sila na lang po ang bahalang mapaliwanag. Dahil sa ngayon, nire-respeto po natin kung ano yung stand ng mag-ama. Dahil June din. Maraming posibilidad. Pero sina Kobe lang naman ang makapagsasabi kung ano ang totoong nagaganap sa loob ng kanilang pamilya. Bago po tayo mag-break, matanong ko lang. Alam niyo ba kung ano okasyon ang ipinagdiriwang natin tuwing buwan ng Hunyo? Panoorin po natin ang special report na to. Buwan na naman ng Hunyo mga kamarites at maliban sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, kinilala na rin ang June bilang Pride Month. Bahagi man po kayo ng LGBTQ+ community o hindi, silipin natin ang mga kaganapan at mga magaganap na may kaugnayan sa buwan na ito. Bilang bahagi ng kanilang advokasya, present sina Pia Wurtzbach at Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo sa isang selebrasyon na dinagsa ng 5,000 tao sa Quezon City noong June 1, 2024.
Hindi rin nagpahuli ang Filipino vlogger na si Bretman Rock matapos mag-post ng picture ng kanyang nobyo. Bago naman matapos ang buwan, nakatakdaring headliners sina JK Labajo at ang Bini kasama si Vice Ganda sa 2024 Pride PH Festival. Yan po ang ating special report dito sa Marites University. Happy Pride Month! At dahil June ngayon, June din ng birthday ni Mr. Fu. Ngayong araw na to, Saturday talaga ang birthday ni Mr. Fu. Gabi. Kaya nagliliwaliw siya sa Japan. Isa siyang Japayuki. Yun na. So, Mr. Fu, happy birthday. At sa mga Aray, gusto masilayan ang katawan ni Mr. Fu, ayan na, oh. Yan siya, ha? Ang sexy talaga, di ba? Walang pinagbago, At sa mga, mga kamaritas na natin nasa Japan, Tokyo, ayan, magkikita-kita kayo dyan ni na Mr. Fu. Okay, Happy birthday! Enjoy, Mr. Fu. Mga kamarites, we're back. Ito na po ang segment na inyong kinuhumalingan at pilit na hinuulan. Ito ang Dahu! Nako, ito nga ang ating hashtag, same brand. May kinalaman ito sa isang napaka-importanting ginagamit dati ng mag-asawang sikat na sikat. Na nung mga panahon pala na young lover, mga sweet lover pa sila, nagsimula sila young love, sweet love, na mga panahon, na-discover nila ang isang klase ng pabango na talaga namang naka-attract sa kanilang mga physical na pangangailangan. Ganun in-describe ni lalaki hanggang magkaroon ng bunga ang kanilang pagmamahalan dahil sa pabango na yon. But lumipas sa mga panahon, dekada, nagkahiwalay, nagkaroon ng mga sarili-sarili mga pamilya. Tapos, maraming beses ngang pinupush sila at siniship sila na magsama pa sila. Pero ang dami mga eklayan hanggang natupad ang pagsasama nila. Pero muling nasira dahil uli dito sa same brand ng pabango na ito na pareho pala nilang ginagamit hanggang sa mga panahon na ito. Eh, bakit naman kailangan masira? Nasira nga kasi nga sinasabi ng dahil sa pabango na yan, nagkaroon tayo ng special something. Ano ba yan? Local or? Ay, imported. Kasi super sikat. Tinatawag ng royalty itong mag-asawa na ito dati. Ngayon may kanya-kanya na silang pamilya. Natawa lang ako nung malaman ko na, ay, ganun pala yung pabango na yun. Ganun ang epekto sa kanila. Diba? Hindi natin masasabi. Kasi kung young love sweet love, diba? Nung nag-ano ka ng mga nag-spray ka, nagiging parte ng katawan mo yan o ano? Yung lang, naisip ko, nanuko. Sigurado yung nenuko. Diba? But anyway, yun nga, mga kamarites, may kinalaman pa kaya sa future yung pagkakaroon pa rin nila at senta ng same brand ng pabango na yan at anong naidudulot nito sa kanila ngayon? Sisting pa ba yung pabango? Ay, oo, Yung ginagamit brand pa rin na nila. yun? Oo, Hanggang sikat na ngayon? sikat na So, sikat yung hindi brand. nagbago ang taste nila sa pabango? Yes, although may kanya-kanya silang partner na ha. Oh, at may mga anak na sila sa iba may rin. kanya-kanya ng partner. Yeah, may mga kanya-kanya na rin silang partner. Yung anak ba nito ay showbiz yung babae at lalaki? Yes. Okay. Oo, galing, di ba? Gets ko na. Dahil sa At pabango talaga. Dahil sa pabango, kaya pala nabuo. Oo. Kasi nung mga idarang 16, 17, mga Gets ganon-ganon. na. O, di ba? And friends. Yes! Yun na. May dagdag ka. Naget na niya, oh. Oy, kaibigan mo. Oh, diba? Ay, nako. Ayun na, bago natin tapusin ang programa, huwag niyo pong kalimutang ipasa ang inyong attendance check with the hashtag MUXAllTV na bold letters para sa chance na manalo ng ating mugs. Iinom ako. Ganda. Okay, mga kamarites, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado, 10 p.m. dito lang sa Marites University! My ganon? Happy birthday again, Mr. Fu! Happy birthday, Mr. Fu! May ganon! Di ba? Uy, mare! Ano latest?